Kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, di ko walang katapusan na naman na habulan. At the expense of public interest. Diba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan na eh. Hindi pag-upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Diba? O, di 6 years to prepare naman. Diba? O, di habulan ng habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Ano pong isang bagay na hindi alam ng publiko tungkol po sa inyo? Mga hobbies po ninyo? Or... Well, unang-una, di ba yung public image natin, pag nasa politics ka lalo na, pag, ito, i-relate ko lang, no? Paano ba ako na nagkaroon ng itong image? Hawak-hawak ko sa sinturera si former Senator, then Secretary of National Defense Enrile, at si former Senator Butch Aquino. Nakatayo sila sa itaas ng bubong ng Ford Fiera nung EDSA 86. Diba nandun sa labas yun, kausap yung milyon-milyon na tao, may mic sila. Okay? So, paano nga ron? Nagsasalita si Minister Enrile, bigla akong hinawakan dito sa kwelyo. Sabi niya, alam ba ninyo, talking to millions of people, kung sinong mga batang opisyal ang sumama dito sa people power natin, bigla akong hinatak, binungad yung mukha ko dun sa Talaga? 8,000 flash bulbs, Pap. Hindi pa nun uso yung cellphone. At that point, I don't know if one of the worst things in my life, I lost my anonymity. Hindi na ako pwede mag-mauling dahil kinabukasan, nasa front page ka na, ini-interview ka na, iniimbita ka na mag-switch. Doon nagsimula yung... hindi komportable na feeling, pero ganun talaga. Diba? Well, as they say, the rest is history. Hindi, ito pa. Pinakatakot ako noon nung tumawid kami from Procurement to Aguinaldo dahil ang tingin sa sundalo noon parang mga private army, mga nakaupong mga politiko, no? Sabi ko, ano kaya kung kuyugin kami rito nung 1 milyon na tao? Diba? Isisecure ko pa si Minister Enrile. Akalain mo, takot ako nun. Pagtawid namin, nagpalakpakan, nag-iyakan, nagyakapan. Sa loob-loob ko, kahit na anong mangyari, panalo dito ang taong bayan. Yun. Ang gandang Ganda. relive, ano? Ganda. Anong mga days na yun. Oo. Well, speaking of history, Senator, and I hope you don't mind me asking this, yung that very controversial August 1987 na adventure where ang sabi nila, may yung grupo niyo daw ay kumilos para patalsikin si then President Cory Aquino. Ngunit, nakialam ang Amerika yung Phantom Jets, kung natatandaan nyo. Let's play what if again, Senator. What if hindi nakialam ang Amerika at nagtagumpay yung inyong move na yon? Anong tingin nyo ang mga susunod na nangyari? Attorney Ferdinand, napaka-importante sa akin nung katanungan ninyo. Dahil ito yung original, pagpapatuloy na original na plano namin noong 86. Pero sundalo lang kami noon. Kaya ang mga leader na tinitingala namin noon, sina former President Ramos at saka si former Minister Enrile. Okay? So sabi namin, siguro sir, after this, di ba? Dahil may depekto na yung sistema. Institutions, damage, etc. May corruption din, no? Sabi na, ba't hindi kayong imungkahin ninyo na magbuo ng National Unification Council? Kasama si President Cory, Cardinal Sin, kayo kung anong papel ninyo, para ayusin muna yung institutions. Yun nga, Attorney Ferdy, ang what if, ha? Kung natuloy yun, dahil historically, pag magbalik tanaw tayo, we have been doing the same things over and over again, politically, economically, even in terms of national security, and expecting a different result. Di ba may tawag doon na Attorney Ferdy? Insanity. Or stupidity. Freedom Constitution, 40 years ago.
Itong constitution na saligang batas natin, di ba? Revolutionary government. Ano ang isa sa unang ginawa natin? Nag-eleksyon tayo. Hindi mo natin rini-engineer yung COMELEC para, alam mo na, ayusin yung database, para mabuwasan naman o ma-minimize yung dayaan. Hindi masyadong maraming gastos, patas na laban. Kung yung 87 at 89, ituloy ko na, Attorney Ferdy, yun pa rin ang mungkahin namin. Ito lang ang nakakatawa. Di ba? Ang tawag sa ginawa namin noon, coup. Sabi ko naman, kayo naman, sobra naman kayo. Pag nakinabang kayo, ang tawag ninyo ay people power, breakaway. Double standard. Pag kayo ang dahilan kung bakit pinagpatuloy, ang tawag nyo, coup. Ang coup is a power grab. Hindi naman kami power grabbers, di ba? Coup yun. Tinanong namin yung NEDA nung panahon ni President Cory. Sabi nila, sinira yung economy. Tinutuloy ko na. Di ba? Sinira na yung economy. Tinanong namin. Sabi namin, ma'am, cabinet, I will not mention her name, baka alam mo na. Did we really damage the Philippine economy because of the uprisings? Alam mo, sagot sa amin, Attorney Ferdy, gentlemen, you are not that good. So, hindi pala naapektuhan. Damage the economy. Palubog na dahil laging gumulo na naman ang politiko, pinabilis lang ninyo. O di, nag-uprising uli kami. Oo. So, yun ang mga lessons learned. So, balik tayo. National Unification Council, Unify. Wala na munang mga eleksyon. Di ba? Ayusin muna natin, di ba? Kandidato, yung qualification, i-repair natin yung damaged institutions. Well, cumulative yan eh. Hindi natin ginawa. Di ba? Di ba? Ito nga ang pangamba namin, no? Tony Ferdy. Sorry baka naman nasusobrang na. Hindi, go ahead po, go ahead. We're all ears. Yes, Di ba? po. Yun ang asikasuhin natin dahil kung umabot na naman tayo ng 2028 at hindi nagamot itong palalim na sugat politika, di ko walang katapusan na naman na habulan at the expense of public interest. Di ba? Kung sinaktan mo yung mga nasa opposition ngayon, nagtatakutan na eh. Di pag-upo nila, sila naman, ubus na naman kayo. Di ba? O, di 6 years to prepare naman. Di ba? O, di habulan ang habulan. Can you imagine pag may, ano ang pillars ng national security? Yung tinuturo sa amin, political unity. Magdebate kayo. Sige, magtaasan kayo ng boses. Pero pag binag-usapan yung bansa, yung public interest, yung national security, may closer ranks kayo. Di ba? Social cohesion. Hindi tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Ilonggo, Muslim, yeah? Yes. Pilipino tayo. Di ba sa abroad? Tiga saan ka ba? Oh, I'm from the Philippines. Where in the Philippines are you from? I'm from Ilocos. I'm from Bicol. Di ba? Hindi yung Pilipino. You're a Filipino. Yeah, may kwan tayo. Anyway. Very patriotic talaga to si Sir Gringo. Kaya ako saludo po sa inyo. Makes sense, ano? Oo, tama. Hindi, ito pa. Ito okay. Go ahead, Sige go po, go ahead. ahead, sir. Baka bumaba rating nyo. Hindi, sir. We are learning po. Tingnan mo yung mapa, Tony Ferdy. Yes. Tayo may hawak ng traffic light. Lahat ng barko at aeroplano dumadaan sa teritoryo natin. Totoo yan. So yung source ng leverage natin globally is our archipelago. Tayo ang sentro. Di ba? 3 choke points. Honshu, Japan, Basi Strait between Taiwan and Northern Luzon at Palawan. 3 choke point, no? 2 hawak natin. Hindi natin sinisigil ng RFID. Oo nga. Yun din ang balakid, yung geographing yun, ang balakid, sa pagiging Pilipino natin. Di ba? Archipelago, sinadya ito ng mga colonizer natin. I become very passionate about this, di ba? I-centralize mo yung political and economic power sa Imperial Manila to manage another populated archipelago of 7,491 islands. Di ba? Sinadya. Every 50 years, nagdodoble ang population natin. Totoo po. Sayang. Nanghinayang, nakakapanghinayang. Our problems are economic in nature, food, clothing, shelter, health, data. Hindi yung marites, ha? Di ba? Oh. Food, clothing, shelter, di ba? Yun ang tunay ng mga problema natin. Correct. Yun ang kailangan
Grabe, Harapin. no? Napakadami niyo pong plano para sa ating bansa. Nakikita ko talaga natin. You truly care. Ito dapat Attorney Ferdy, ang national conversation. Yes. Hindi, kaya lang, bago natin masagot yun, para mag-refocus tayo, di ba? Kuwan nga, reset. Sa computer, di ba? Pag medyo polluted na yung Totoo po yun. press mode, delete all. Correct. Di ba? Reset. Our problems are economic in nature, but the first steps must be political. Yes. Pati-pati muna tayo. Grabe yung kalaban.